Mga kapatid, may dahilan ba ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Mga kapatid, ibabahagi ko sa inyo ngayon kung ano ang 4 na dahilan kung bakit babalik ang ating Panginoon Jesucristo. Number 1 na dahilan, mga kapatid, kung bakit ang Panginoon Jesucristo ay babalik sa ating mundo, dahil siya ang nangako sa atin. Yan po ay pangako ng ating Panginoon Jesucristo sa atin na siya ay babalik, na mababasa natin sa Aklat ng Juan, Kabanata 14, at ang talata ay 1, 2 hanggang 3. Pakinggan niyong mabuti, mga kapatid, ang sinasabing ito ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So, napakaganda pangako, mga kapatid, ng ating Panginoon, na ang sabi niya, ako'y babalik at isasama ko kayo kung saan ako naroroon. Wow, talagang very amazing, talagang very exciting yung sinasabing ito ng ating Panginoong Jesucristo. At imagine, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang maghahanda ng tirahan para sa atin. Kung iisipin mo, mga kapatid, gaano kaganda ang inihanda ng Diyos para sa atin, sa ating mga sumusunod sa Kanya. Paano kaya gumawa ng silid o gumawa ng tirahan ang isang Diyos? Isa itong katunayan na ang pangako ng Diyos ay talagang matutupad, na mababasa naman natin doon sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 23, at ang talata ay 11. Pakinggan nyo ng mabuti, mga kapatid. Ang sabi dito, ang Diyos ay hindi sinungaling gaya ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya ay kanyang tutuparin. So, mga kapatid, ang Diyos kapag ka nangako, hindi katulad ng tao, na ang tao kapag ka nangako, ito ay napapako o di kaya hindi nangyayari, hindi nasusunod. Pero ang Diyos kapag kasi ay nagsabi, lalo na kung siya ay nangako, tiyak na yun ay mangyayari o magaganap. So, mga kapatid, malinaw po na ang pagbabalik dito ng ating Panginoon Jesucristo, unang dahilan, dahil yun po ang pangako niya. Kalawa, sabi dito, dahil ito po ay propesiya. Ibig sabihin, yung mga propesiya, mga hula na isinulat sa Biblia, na ito po ay totoong magaganap. Isa sa mga hula, mga kapatid, na mga naganap na patungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo, na mababasa natin doon sa Aklat ng Isayas, Kabanata 7, at ang talata ay 14. Sabi dito, mga kapatid, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang anak na dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So, mga kapatid, malinaw ito sa ating mga Kristiyano na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao sa pamamagitan naman po ni Birheng Maria na isinilang dito sa mundong ito. So, mga kapatid, noon pa man ay prenopisay na 1,000 taon na ang nakalipas, pero ito po ay totoong naganap na ang Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao sa pamamagitan po ng pagbubuntis sa Kanya ni Maria. Sa Isayas 9 at ang kabanata ay 6, ito naman ang ating mababasa. Sabi, mga kapatid, sa Isaiah Kabanata 9 at ang talata ay 6, sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa Kanya ang pamamahala, at siya itatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. So, noon pa man, mga kapatid, 1,000 taon na ang nakakalipas mula nang iprophesy o hulaan yung kanyang muling pagbabalik, pagkakatawang tao, ito po ay naganap na. So, dahil nga propesiya yung kanyang pagbabalik dito naman sa ating mundo,
na sinasabi doon sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 22 at ang talata ay 12. Sabi dito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, siya mismo mga kapatid ay nagsabi na darating na ako. So, siya mismo ang nagpahayag sa kanyang sarili na darating na nga siya. Lahat ng propesiya mga kapatid na binabanggit dito sa Biblia ay mangyayari at magaganap. Dahil ang ating Panginoon kapag nagsabi siya, yun ay sakto, tumpak, walang labis, walang kulang. Kapag sinabi mga kapatid ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay babalik, yun talaga ang magaganap o mangyayari. So mga kapatid, pangatlo, number 3 na dahilan kung bakit ang Panginoon Jesucristo ay babalik sa ating mundo, dahil ito ang pag-asa na binibigay niya sa mga tagasunod niya. So mga kapatid, ikaw ba ay Kristiyano na talagang parang nawawalan ka ng pag-asa sa buhay? Pues mga kapatid, ito po ay binibigyan tayo dito ng ating Panginoong Jesucristo ng napakalaking pag-asa. At ito po ay mababasa natin sa Aklat ng Titus o Tito, Kabanata 2 at ang talata ay 13. Pakinggan ng mabuti. Sabi dito, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ibig pong sabihin mga kapatid, ito yung ating pag-asa na tinatawag nating the blessed hope, na kapag dumating ang Panginoon Jesucristo, ito ang ating dakilang pag-asa. Ito po mga kapatid yung tinatawag na rapture, na hindi na tayo daranas pa ng kamatayang pisikal at automatic yung ating katawang lupa ay gagawin ng Panginoon na isang katawang hindi nasisira, isang katawang hindi nabubulok, isang katawang walang kapintasan. So mga kapatid, ito yung tinatawag na ating pag-asa. Kaya sa mga Kristiyano, mayroon tayong napakalaking pag-asa sa ating Panginoon Jesucristo. Binanggit po dito na kapag nahayag na ang ating Panginoon Jesucristo, mahahayag din tayong kasama niya. Wow, very amazing talaga. Talagang very exciting ang mangyayari na kapag inabutan tayo ng muling pagparito ng ating Panginoon, ay makakatiyak tayo mga kapatid na tayo ay masisiyahan talaga. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesucristo, magala kayong lagi. Sabi ni Apostol Pablo, magala kayo, inuulit ko, magala kayo. So number 4 mga kapatid, na dahilan kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay tiyak yung kanyang pagbabalik dito sa ating mundo, dahil ito ang dakilan niyang plano. Alam niyo ba mga kapatid na ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay kasama niya sa kanyang plano? Dito mga kapatid, sa Aklat ng Korinto, sa unang Korinto, Kabanata 2, at ang talata ay siyam, pakinggan niyo ng mabuti. Subalit tulad ng susulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Wow! What a great preparation of God. Talagang pinaghahandaan niya mga kapatid ang event na ito. Talagang nandoon yung focus ng ating Panginoon kung paano niya tayo bigyan ng sorpresa. Imagine mga kapatid, ni hindi pa sumasagi sa isip, hindi pa nakikita, ni hindi pa naririnig ng tao ng kanyang paghahandugan sa ating mga Kristiyano, ni hindi pa sumasagi sa isip, hindi pa natin na i-imagine kung gaano kaganda ang inihanda ng Diyos para sa atin. Imaginein mo na lang mga kapatid kung paano maghanda ang Panginoon doon sa iyong titirhan. Sabi ng Panginoon Jesucristo, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Gaano kaya kaganda ang silid na yun mga kapatid? So ito mga kapatid ay para tayo ma-excite doon sa mga pangako ng Panginoon. So mga kapatid, 100% na ang Panginoon Jesucristo ay babalik dito sa mundo.
Sabi niya, mga kapatid, doon sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, no? Sabi niya, kaya nga, lagi kayong maghanda. Pinaghahandaan niya tayo dahil hindi natin alam kung kailan magaganap yun. Basta ang sinabi niya, maghanda kayo. Dahil darating ako sa panahong hindi ninyo inaasahan. So, mga kapatid, wake up call sa ating lahat. Paghandaan natin ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik. Madali lang naman mga kapatid ang dapat nating ihanda. Siyempre, yung ating pananampalataya, dapat pinapalakas natin po yun. Ikalawa, yung pagkakilala natin sa kanya, dapat lalo pa natin siya kinikilala. Yung ating paglilingkod sa Diyos ay lalo pa natin pinagbubuti. So mga kapatid, kung nagagawa natin yung mga bagay na yon, hindi natin katatakutan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, bagkus sa mga Kristiyano ay magbibigay yan ng hudya na yung kagalakan ay darating na sa atin. So mga kapatid, kung na-empower kayo dito sa mensaheng ito, kung nagustuhan po ninyo ang ganitong mga content, ayan, please subscribe my channel, God's Grace Channel. I-click nyo lang ang bell button sa baba para lagi kayong ma-notify, lagi kayong ma-update doon sa mga video na ipapanood ko para sa inyo. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at suporta. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Kristo.